out muna sa football ang Philippine Ascals para pasinayaan ang mga bagong pasilidad sa Philippine General Hospital. At bilang pagkilala sa karangalang ibinigay ng koponan sa bansa, libre na raw ang lahat ng kanilang pangangailangang medikal sa PGH. Nakatutok si Mark Zambrano. Panauhing pandangal ang Philippine Ascals sa inaugurasyon ng bagong Ambulatory Surgical Center and Nuclear Medicine Unit ng Philippine General Hospital. Ipinakita sa koponan ang mga high-tech na gamit at silid. Nakapagpa-check up rin ng Ascals forward na si Yanti Barsales dahil sa mga injury na natamo niya sa kanilang mga huling laro. Ayon kay Dr. Edwin Mercado, President and CEO ng UPMC, pwede nang ituring ng Ascals ang PGH bilang pangalawang tahanan. Kami bilang isang institusyon na sumusuporta dito sa adhikaing ito ay kusang nagbibigay ng, sabi nga namin, unlimited access sa pangangailangan ng Ascals sa kanilang pangkalusugang pangangailangan. Huwag naman sanang kung sila ay maaksidente, pero kasama na rin dito yung mga sports enhancement program. Malugod naman itong tinanggap ng Ascals. Siyempre, sobrang saya natin dahil may nag-offer sa atin ng ganyan, medical treatment. Grab natin yung opportunity na hindi naman natin pinagdadasal na mangyari nga, may mga injuries tayo. Pero siguro mga minor lang, okay lang. Huwag naman yung mga major injury. Sa kabila naman ng pagpasok ng Ascals sa AFC Challenge Cup, bumaba pa rin ang ranking nito sa FIFA mula sa 151st place patungo sa 155th. Bagay na hindi raw nila iniinda. Hindi rin sa gabal sa sa laban natin against sa Sri Lanka. Hindi naman siguro malaking sagabal yun, hindi natin iniisip yun. Basta focus lang tayo pagdating ng game against Sri Lanka. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Nagprotesta ang ilang mga magsasaka ng Nyogo, yung tinatawag na coconut farmer, sa harap ng Korte Suprema. Kinwestiyon nila ang desisyon ng Korte na nagsasabing pag-aari ni Ginoong Danding Cojuangco ang 20% ng mga sapi o shares ng San Miguel Corporation. Hindi rin sang-ayon sila sa desisyon ng PCGG, kaya iaapela daw nila ang naturang desisyon. Nakatutok si Lia Maniala. Well, I will tell them good luck. Ito raw ang masasabi ni Senate President Juan Ponce Enrile sa mga coconut farmers na balak pang kwestiyonin ang ibinabang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing pag-aari nga ni Eduardo Danding Cojuangco ang 20% ng shares of stocks sa San Miguel Corporation. Personal na alam daw ni Enrile na kay Cojuangco talaga ang shares of stocks na ito. Siya pa nga raw mismo ang nagpayo kay Cojuangco na bilhin ng stocks noong chairman si Enrile ng United Coconut Planters Bank o UCPB. Sabi pa ni Enrile, binili ni Cojuangco ang 20% shares of stocks na ito kay Enriquito Zobel. Danding was the one who bought those shares for himself. So what if it came from the CFFI? If he paid the loan, hindi naman niya ninakaw yun. Hindi naman niya dinurogas yung bangko. O inutang niya doon sa trust fund yung pera. And he paid for it. Pero dismayado si Senador Joker Arroyo sa desisyon ng Korte. Hindi na raw dapat pinaabot ng halos 30 taon ng kaso kung madidismaya lang ang mga magsasaka. Yan po ay nanggaling sa Muling kinalampag ng ilang grupo ng coconut farmers ang mataas na hukuman para questionin ang naging desisyon nito. Giit nila, kanila ang 20% shares of stocks sa San Miguel Corporation dahil ang Coco Levy Fund daw na naipon nila mula taong 1973 hanggang 1982 ang pinambili ni Cojuangco nito. Ang Coco Levy Fund ang trust fund na nabuo noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na galing sa buwis na ikinakaltas sa mga coconut farmers. Sabi ni Cojuangco sa korte, hindi Coco Levy Fund ang pinambili niya ng 20% shares sa San Miguel Corporation, kundi sarili niyang pera. Inatasan na ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang legal team na pag-aralan ang ibinabang desisyon ng korte. Tiyuhin ng Pangulo si Cojuangco. 7 sa mga Supreme Court Justices ang nagsabing kay Cojuangco ang naturang shares, habang 4 naman ang kumontra. Nasa Australia ngayon si Cojuangco pero inihayag na ng kanyang kampo ang pagkagalak sa naging desisyon ng korte. Lia Maniala, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Tuluyan na nga pinasok ng anak ni Gloria Diaz na si Isabel Daza ang showbiz. Kabado na nga raw siya sa kanyang dance number sa Party Pilipinas sa Linggo. Makichika kay Nelson Canda.
Aminado si Isabel Daza na matagal ang kanyang hinintay bago siya sumabak sa showbiz. Pero ngayong nakapirma na siya sa Kapuso Network, all systems go na raw para sa dalaga. I think I'm more comfortable. Mas komportable ako mag-showbiz, syempre, to show your talent. Kesa na, beauty pageant, there's so many beautiful women out there and lalo na ngayon ang tatalino nila, diba? So, they can do it. Marami raw siyang natutunan sa pagpasok sa showbiz ng kanyang close friend na si Solen Hiusap, lalo na kung paano harapin ang mga intriga. Yeah, we talk about intriga, the things that get linked to her, and sometimes, she's out with a friend who's a guy, bigla na lang silang dalawa na. She finds it, wow, it's scary. Yeah, it's okay. I mean, people like to think what they like to think, but of course, in the end, ikaw naman may alam, diba? Kabado na si Isabel dahil formal na siyang ilo-launch sa Party Pilipinas sa linggo. May dance number daw siyang dapat abangan. Dahil kabado nga, nakiusap daw siya na sa bahay na lang manood ang kanyang inang si Gloria Diaz. But she's also very excited and encouraging me to smile and really project. So we'll see how I do. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hindi pa tapos ang chikahan, Pinoy designer na na-feature sa America's Next Top Model na kausap ng GMA News. Ang mga kwento niya, abangan mamaya. Abangan! Pusa sa Amerika, tinamaan ng pana sa ulo pero nabuhay. Pangulong Aquino, naka-lunch date ang bagong binibining Pilipinas Universe. GMA Network, pinarangalan na naman sa prestigyosong New York Festival. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras. Moisturizing,